Maing buntag, pag-usab ka natong tanan. So last Sunday, I believe, nindot ang mensahe ngayon yung nadunggan. Duha ka dalan, isa ra ang pilian. Nakaamgo na ba mo asay daan nga angayan pilion nato? Dalan sa dautan o dalan nga nagtuman sa pulong sa Dios. I believe each one of us have been blessed. Sa ako, naminaw ko every time na ko yung opportunity nga makapaminaw online last Sunday, naminaw ko. And this Sunday, padayon ta sa atong series, Living with Assurance. Nining kinabuhiang, at bisa na tong panahon ganino, magbago-bago nga. Ingon sila, hapit na daw ang tag-init, pero sige uwan. So, wa gyud ay gihapoy assurance nga accurate ang sa tawa niya, ang basa sa pag-asa sa tong panahon. Pero ang pulong sa Dios, may assurance sa kanunay. Ngayon tag-assurance, garantisado nga pirmi mahitabo, garantisado nga pirmi sakto. Now nata sa ikaupat nga topic sa assurance nga tong hisgutan, ug ang assurance nga tong pagatun-an karon is the assurance of forgiveness. Nabay kasiguraduhan ng kapasayloan. Nabay kasiguraduhan nga ako napasaylo na sa Ginoong Dios. Ako lang i-highlight no nga this is not talking about kaya ba ko pasayloon sa Ginoo. Kaya ba sa Ginoong Dios mo pasaylo og sala dili ka na ang hisgutan nato. But naa ba tay kapasayloan madawat? Or na ba nay kasiguraduhan nga kita mapasaylo sa Ginoong Dios? Naway question nga ang Ginoo nay abilidad mo pasaylo? Pero ang ayan bata pasayloon, sa unsang paagi ta mapasaylo. Ay taong padayon sa pagtuon, mag-ampo sa tam nga itagiya sa Ginoong Dios, sa Blang Espiritu. Let's pray. Father in heaven, we will worship you through your word karong nga higayon. And we ask you, Holy Spirit, nga tabangan minimo, imuming kuyugan, imuming giyahan, sa pagbasa, sa pagtuon, sa pagsabot, hilabi na sa pagsunod, ugon sama ng imong pulong nga ipadayag nganhi kanamo. Dios, tagay kami kasing-kasing nga mapainubsanon sa imong pulong nga kung kami mabadlong, andami magbag-o para sa imong kahimayaan. Katanang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Assurance of forgiveness. 1 John chapter 1 verse 8 to 10. If you say we have no sin, we deceive ourselves. Now let me start with the question, how seriously are we taking sin in our life? Unsa ta ka seryoso sa paghuna-huna, sa pagpamalandong, sa paglantaw, nga naisala nganhi sa tong kinabuhi. Like every time makonvikta, magilta nga natin sayop na buhat, we just go on, padayon, continue lang sa kinabuhi. Part man na ang masipyata makasala. How seriously are we taking sin in our lives? Dihang makakumita. What's our typical response? Unsay kasagarang reaction nato sa dihang naa ang conviction, ang guilt nga kita nasipyat, nakasala? Do we confess sincerely or i-minimize lang nato or panag sa i-justify pa nato daghan tag mga rason nga pwede isulti? Do we actively seek? Aktibo ba ta sa pagpangita ug mga higayon nga malikyan nga makasala ta or mapalayo ta sa temptasyon nga pwede mo guyod nato, mo lead nato sa pagbuhat ug sala. Now last sa third nato nga topic about assurance, no, we have learned nga Ginoong Dios will give us a way para makagawas sa temptation, or ang temptation nga itugot sa Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi are not beyond our abilities nga mahandol. Pero what if atong nasakyan ang temptation? So it will lead us to sin. So unsay paglaom nato o kita makasala? So muna atong hisgutan karong kabuntaga. Now, ang isa sa kamaturan nga gitudlo sa Biblia, if we are not forgiven, kung kita wa na pasaylo sa tong mga sala, di ta makasud sa langit. What are the areas of your life nga nag-struggle ka? I believe we all have one. If di one, siguro daghan. Unsa nga mga area nga mong nakita nga huyang ka diha dapita? Nagpakabana ba ka or na ba kay gibuhat, imo ba nang gi-address na nga mga kahuyangon sa imuhang kinabuhi? Atong hinumduman nga if we try to reflect on the cross,
ug atong pamalandungan, atong i-imagine sa dihang si Jesucristo na sa cross, it is our sin that caused Christ to sacrifice His blood and to shed and to sacrifice His life para sa kalibutan. Now we can be sure nga seryoso ang sala sa tubangan sa Ginoong Dios. If it's not that serious, di niya ipadayang bugtong anak. Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsake them will obtain mercy. Saan conceal? So, saya pagitago. So, kinsa may magsigig tago sa iyang mga kalapasan, digid mo lambo, will not prosper. Sabot, sa dihang itago din nato, trying to hide our sin is useless, pointless, why benepisyo sa matago sa kanato. Even if panagsa ma-manage na to matago sa tubangan sa tao, sa tong higala, nga useless siya, kay di na to siya matago at tubangan sa Ginoong Dios. Unsa man nga attempt atong buhaton nga ma-cover up unsa atong sipyat, unsa man nga attempt atong buhaton nga matabunan unsa man ang mga sipyat sala nga atong nabuhat, di na or pirmi na makita sa Ginoong Dios. Gani sa dihang tabunan nato na mura ratag mo create og barrier. O mura ratag mo create og distance mo palayo ta nganha sa Ginoong Dios, and munay mo likay or mo prevent nato para ma-experience unsa ning prosperity, unsa ning kalinaw nga nagikan sa Ginoong Dios. Di ba sa John ingon si Jesucristo, I came that they may have life and have it abundantly. One way di ay para di nato na ma-claim nga promise abundant life is sa dihang i-conceal, itago-tago nato ning mga kalapasan, kakuwangan nga atong nabuhat sa toang kinabuhi. And in reality, the more ta nga magsigig tago-tago, the more ta i-cover nato atong sala, di nato ang kunon, the more na ulid nato para mambuhat pagdaghan. And in worst case scenario, mas magkagrabe pagyud na ang atong mga gisigig tago. The more we try to protect ourselves from exposure, the more nato gitagaan og space si Satan para maghari sa toang kinabuhi. So unsay giingon diri sa Proverbs, but he who confesses their sins and forsake them will obtain mercy. Unsa ang confession? Manatong hisgutan later on niya. In general, it involves acknowledging sayop ka. It involves sa pag-ila with all humility and honesty nga nasipyat ka, and forsaking mo ng pagtalikod. Di na nimo usbon, di na nimo balikon. Then we will obtain the mercy of God. So without that, ug di nato i-confess, di nato talikdan, di nato madawat ang kaluoy sa Ginoong Dios. Now, 1 John chapter 5, gamayng background sa John, gisuwat ni mga year 80. AD 80, and gisuwat ni sa atong nailhan nga lugar karon as Turkey. So at that time, sa dihang gisuwat ni John, ni Apostle John, although wala gi-address or gisuwat mismo kinsay suwat ani nga letter, but gi-credit ni Apostle John, sa dihang gisuwat ni, ang mga tao nining panahon na krisis sa pagtuo nga ilang nasinati. Tungod kay naay persecution sila nga giatubang, sabot gipang lutos ni sila tungod silang pagtuo. So tungod ni ana na sila krisis sa ilahang faith. Kaduha nga kontra nila ining panahon na false teaching, labi na sa view sa sala. Now sa time ni John, sa dihang gisuwat niya, nay mga nagtudlo manggod nga mga magtutudlo nga di na daw nato or di na kinahanglan sa tao og manluluwas para sa sala. Nagtudlo sila nga kung magsige lang kag tuon sa pulong sa Dios, mo grow ka into knowledge, di nakakinahanglan or mo pursue kag mga spiritual growth sa imong wisdom, kaalam, the more you know daw the word of the Lord, okay na ka. Wala exempted na ka sa confession sa sala. Nay mo na isa sa mga gitudlo. That's why sa 1 John chapter 2, muskan mo sa next chapter, verse 26, ningon si John, I write these things to you about those who are trying to deceive you. So isa sa
purpose nga no gisuwat ni John ang epistle of First John tungod kay naay gusto mo ilad sa mga Kristohanon atong panahona. First John 4:1, many false prophets are in the world. Di lang sa iyang panahon but hantod sa toang panahon karon. Even until now, way kalahian, daghang pug mga magtutudlo pulong pa ni Jesucristo, mga mini nga magtutudlo nga sayop ang pagtulunan may tungod sa sala. But in regards to that, niingon po si John sa chapter 1 verse 4, isa sa purpose po niya nga is gisuwat niya, and we are writing these things so that our joy may be complete. So aside para malikay ta sa mga sayop nga pagtulunan, para nga tong kalipay mahimong hingpit gayud. So muna isa sa primary goal ining 1 John para ma-encourage ang matag usa ka nato, para madasig ta sa paglakaw nining kinabuhia. It is simply saying ningon si John, if we confess our sin and in doing so ma-experience natong forgiveness og ang kalipay nganha nagikan sa Ginoong Dios. Atong passage atong tunan una atong isgutan ang realidad about sa sala. It's in each of us. Sa karealidad sa sala naa siya sa tanan nato. Daghag di mo sugot no nga inherent ang sala. Daghag mo sugot nga ingon ang ipamana sa Ginoong Dios mga maayong butang, mga panalangin. But the Bible also speaks nga gikan ni Adam, kita tanan na ay na inherent nga sala tungod sa pinakaunang gibuhat nila. Aningon sa verse 8, bisan pa sa verse 10, if we say we have no sin, kung mayon daw tay sala, unsa daw? Giilad rin nato atong kaugalingon. Anang kamatuoran wala sa ato. If we say we have not sinned, we make him a liar. Kinsam ni si him, and his word is not in us. Ang Ginoong Dios. So it's safe to say that Bible is very clear nga ang sa realidad about sa sala, naa siya nimo, naa siya nako. To think of ourselves nga wa ko'y sala, di ko guilty ni is sa pagsamara sa pag-ilad nato sa atong kaugalingon ug ang kamaturan sa pulong sa Dios wala nganhi kanato. Now, daghang mga tao no nga panagsahunaw na dili nila hunaw-naon or isipon nila ilang kaugalingon as pure, innocent. Di ko sinner man. Wa man ko inabuhat mga ayo man ko nga tao. But akong balikon, the reality is ang sin is in naa sa sud natong tanan. Now, daghang moingon nga masipyat magyud ng tao. Daghang moingon nga di man ko perpekto, good tao ra man ko good. But usually, moingon ang tao, moingon tana as an excuse na lang. Ato na lang himong palusot sa mga sipyat, sala nga atong mga nabuhat. Some people would say nga, di man gyud ako ang nakasala, akong lawas manggod ni, kay dautan manggod ni ang akong lawas. Atong hinumduman, well, that is true. Dili ang sala lang ang itambong sa impyerno, but ang tao nga nakasala mismo. Atong hinumduman nga ang grasya, ang gugma, ang kaluoy sa Ginoong Dios gi-extend na sa mga makasasala. So to say nga wa ko'y sala, it's like saying di na ko need sa grasya, sa kaluoy sa Ginoong Dios. To say si kagingon nga tao manggug ko, manggoy perpekto is to say wa ko'y sala, and to say di ko magkinahanglan sa kaluoy sa Ginoong Dios. Ano sa meaning anang sin? Now, common meaning anang word nga sin is kuan, evil deeds, di ba? Mga dautan nga binuhatan, mga sayop nga binuhatan. Mo din ang unang musod sa tong huna-huna basta makadungog tana nga pulong, di ba? Pero ang literal meaning niya sa yang original nga word is this: missing the target or failing to achieve the goal. Unsa man ang goal? Unsa man ang target di ay sa context, sa setting, every time gamiton ang word nga sin sa Bible. The target is to obey God. The target is, the goal is to be obedient, to be faithful, to be loyal to God.
So sa dihang wa na-reach nga target, moingon din si Bible, you've sinned against God. Wa nimo na meet, wa nimo na igo ang target. Wa nimo na achieve ang goal to be obedient, to be faithful, to be loyal to the Lord. So biblically speaking, sin is disobedience to the law of God or rebellion against God. Every time makakommit ta ning sin, disobedience and rebellion, ang expression yun din na guilt. Ang matago sa kanato na din guilt. Now as we grow in our relationship with Christ, sa dihang regardless bag-o pa baka o dugay, sa dihang daghan nagma-reveal si Kristo sa imong kinabuhi, mas nakaila na kaniya, then mas feel nimo mas close na kaniya, sometimes it will lead us to say nga, di na kay nako need ang Ginoong Dios. Okay, ni mature nako. Kasuway mo na nga, the more ta mas nakaila sa Ginoong Dios, the more ta mas knowledgeable about the Bible, the more din ta complacent or kumpiyansa din ta sa tong Kristohanon nga paglakaw. May ganito, kabaw naman ko unsay sakto. Kabaw naman ko unsay sayop. However, something different would happen. As we grow and mature into Christ, kabaw mo unsay mahitabo. The more we mature in Christ, the more a believer grows in Christ, the more nato makita nga makasasala data. Ka-experience ba mo na? The more ka ning dot-dot ni Kristo, the more ka mas nagmagulanon kay mong nakita, grabe ko kadautan. Woe is me, ang mga prophet pa. The more a Christian grow, the more we came closer to God, the more nato makita unsa ka perpekto si Jesus ug unsa ta kadautan nga mga katawhan. The more ta mo grow into Christ, the more nato makita unsa nato gikinahanglan ang Ginoong Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa dihang mo mature ta isip mga Kristohanon, dira nato makita nga di nako kaya og way Ginoo sa ko ang kinabuhi. O dinhi siya pareha sa kaniya tong mga pag nurture sa tong mga talent, ability sa tong trabaho, unsa natong gibuhat sa matag adlaw, nga the more nato siya buhaton, the more nato balik-balikon, the more ta mahimong self-sufficient. Example sa trabaho. The more ta magdugay sa tong trabaho, the more ta nga mas makat-on, maingon ta oy di na ako kinahanglan tabang. Unlike pagsugod nga sige tagpangutana sa mga nag-una nato unsaon na. So the more ta mo grow sa tong trabaho, the more ta maingon oy kabaw na ko ni tanan. Pero di ingana sa Kristohanon nga bahin. Christianity is different. The more we grow spiritually, the more we will need the help of the Holy Spirit, ang presensya ni Kristo nganhi sa tong kinabuhi. Ngaman, the more we grow as Christians, the more ni nato ma-realize nga realidad, naagid ay nako ang sala. And the more na nato ma-realize nga realidad, the more nato makita layuan nako ni Kristo. I'm very far from perfection, layuan din nako sa pagkamatarong nga gikinahanglan ni Kristo sa akong kinabuhi. Yan atong makita o ma-reminded ta, I need Christ every day di ay sa ko ang kinabuhi. No matter how mature we grow, no matter pila ta katuig, pila ta kadekada na himong believer, maturity will always lead us to see the beauty and the perfection of Christ. Moment by moment, I need nato na ni Kristo. So unsa may evidence ani nga realidad? Now, ang ebidensya importante every time na i-claim ang Bible. What's the evidence nga naa ang sala natong tanan? So muna question nga atong tuwon, unsa may ebidensya? Nabay gisulti ang Biblia nga evidence nakitang tanan makasasala gyud. Yes, dagha gisulti sa Bible nga ang mga tao nakasala pero sa ebidensya. Kini nga ebidensya, mamatay ta. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Unsa daw ang bayad sa sala? Kamatayon. Kinsa may di mamatay diri? Bot pasabot makasala gid ang tanan. That's why sa mga nag-una na ko mga nahimong model sa akong faith, every time madunggan ko nino, especially sa pastor sa una na sila relative mamatay, mayngon sila na napud ning tunglo sa sala. Tungod kay kita tanan mo padung diri sa madali
ug sa madugay, that's the proof, that's the evidence nga ikaw ug ako naagi ni sala nganhi kanato. Muwi taon si Jesucristo ngadto sa cross, although wa siya sala, perfect siya, ano namatay man siya sa cross. Because imong sala, salas tibok kalibutan, iyang giako ngadto sa cross. That's why He died. Ug di niya akoon, He will not die. Kaya ang bayad sa sala is death. Pero kung bantay mo sa word sa kuan, balik ta sa verse, umato ta sa verse 9, ang word nga gigamit, confess. Kabantay mo sa word nga gigamit, confess. Later on nato nang tan-awon where it would lead us. So one thing kinahanglan din nato tungod kay ang sin, ang realidad, na evidence nga nato is ang pagkamaayo sa Ginoong Dios. Natay phrase nga si gamiton no, God is good all the time. And all the time, God is good. Since we are sinful all the time, salamat God is good all the time. If God is not good all the time, gisilutan na taniya all the time. So dako tagpasalamat every time matapok ta diri, every Sunday, kada buntag sa imong kinabuhi, pasalamatin taw ng Ginoong Dios that He is good all the time. Di pa siya good all the time, permi na ta gisilutan sa toang Ginoong Dios. So again, it would say, if we say we have no sin, then we deceive ourselves. What's the evidence? Kaya tungod mga matay ta. Ang tungod kay kita mo padung sa pagpanaw, pagtapos, pagbiya nining kalibutan na, that's the evidence, kinahanglan, yun ni matangtang, mapasaylo, mawala ning sala, nganhi ka nato. So in what way man nato ni ma-deal ang sin? In what way man nato ni maatubang ang sin? Dealing with sin, confession. Verse 9, if we confess our sin. So giklaro sa verse 8, tanan na sala. Klaro sa verse 10 nga kung moingon ka way sala, ay giladay mo kaugalingon, wa nimo ang kamatuoran. So unsaon mo na pag-deal? So verse 9, we confess our sin. Now regardless of your age, bisa mga batang gagmay, makita nato nga natay dautan nga binuhatan. Regardless of the gravity or gibugaton or gidakon, natay sipyatanan. And wala gi-specify ni John diri nga if your sins is very big, confess. Or if your sin is very small, no need to confess. Gi-generalize, tanang sala, kinahanglan, i-confess. Bantay mo sa word nga confess. Dili ang gigamit nga word, dili plead or pangayo og kuan, forgiveness. Confess ang gigamit, dili beg or plead for forgiveness. Now, there's nothing wrong with asking for forgiveness. Pero ang instruction diri, if we confess our sin, God, but sabot ang kabubuton sa Ginoong Dios, sa diyan kita makasala, di day mo tago, di day magbakho, di day mo palayo, kundi mo confess. Sa Bisaya pa mo kumpisal. If mo atras ta sa verse 7, inyong basan dira, but if we walk in the light, says in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. And if we are walking in the light, we should, and it must lead us to confess our sins. If we are not walking in the light, kung balion, if wata naglakaw sa kahayag, naglakaw ta sa ngit-ngit, then ganahan rata matago ang atong mga sala. Sa may meaning aning word nga confession jud ay. Na ang word nga confession panag sa daghan naggamit, di ba? Nay mga madunggan ako nga, I confess my love to you, di ba? I confess you are my Savior. So unsa man jud na nga word? Now ang confess nga word is mo na yang original ayahang Greek nga term. Na compound word na siya. What pasabot duha ka word nga gisagol to have one meaning. So ang una niyang word almost means same. Kaduhang word is to say or to speak. So gisagol siya, to confess di ay is to speak the same or to agree with. Sa dihang gigamit ni John, there is a verse 9, when confessing the I, we are saying, God is right, we are wrong. Sa diha ding magkumpisal ta, we are saying the I nga, Lord, unsay mong giingon nga sayop, mo agree ko nga mautong sayop. Lord, unsay mong giingon nga sakto, mauto ang sakto o Dios.
Mura gunig atong imagine atong kaugalingon at tagkurte. Sa dihang pleaded guilty na ta, moagri na lang ta kay wa na tay mabuhat sa authority, guilty na ta. So it's the same way sa dihang mo confess ta. We say the same as what the Lord would say. Sometimes ang good sa confession, daghan tag mga palusot. Lord, sorry, nasipyat ko. Ing ani manggod, ing ana manggod, kuan manggod, Lord. And that's not the proper way of confession. Lord, nasayop ko, sakto ka, wa to nako dapat gibuhat. Bantaksway mo ana, Lord, nasayop ko, kuan manggod, ing ani, ing ana, Lord. When we confess we admit, we humbly say, Lord, sakto ka. Sayop ko. So na yung ana, no, panagsa our confessions full of excuses. That's why when we are doing confession to the Lord, we are agreeing, acknowledging nga ang standard sa Ginoong Dios mo'y pirmi masunod. Di ta pwede mingon, Lord, mo po ilang gibuhat, good, mo nang nisunod pug ko. No, ang Ginoo, ang standard nato. It's like we're saying, yes God, I'm wrong, I'm guilty. I did what I should not have did. I acknowledge my guilt. So ang obvious implication na ni, para sa tanan. Si kinsa mo confess, si tanang mga katawhan, and we've learned that a while ago nga naay sala. Now sa original nga grammar, nindot kay na ang pinaka nindot nga translation nita na, if we are confessing our sin as an ongoing nga panghitabo sa toang kinabuhi. So ang confession day is not a one-time, once for all, manadayon. So it's an ongoing practice, continuing activity sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Meaning, gi-urge ni John Dre, ang pinakauna niyang audience, nga pirmi in town mo, sugot or sunod or agree sa standard sa Ginoong Dios. And that principle is always applicable gihapon hundreds of years nang milabay sa tuwa karon. Always ta dapat mo agree unsay standard sa Ginoong Dios nga gihatag kanato pinaagi sa yahang pulong. Means that we have not sinned only in the past, naday tay ongoing sin nga mahitabo throughout our lives. So genuine believers have sin to confess, and confession should be an ongoing basis. Once a week lang ko. Usahon ako tanan. Once a month lang ko. No, it's an ongoing habit siya dapat sa usa ka Kristohanon. Ay mga higayon, mga special moments mayon ka sa dihang nabautismuhan ko, I confess my sin every time I receive the communion. I confess my sin. Of course, we do that, pero lahi ang gipangayo ni John Dre on a daily or on a basis nga regular nato gibuhat. You understand? What na nagisgot dire nga kanang woe is me attitude nga what na lang jud ko'y sakto na buhat. Wa na lang jud ko'y puro na lang jud ni sipyat, puro sa lang jud ni bati ang akong I can never do anything right. Di pud na maoy gihisgot dire. Ang gihisgot dire ongoing confession of sin does not mean nga atong gideny ang pagpamuhat sa Ginoong Dios sa atong kinabuhi. We must also always celebrate sa iyang kamaayo, and ang confession should encourage us to seek the grace of God sa toang kinabuhi. Confession should be a habit of a Christian. It's about walking in the light. It's about walking in the light. It's acknowledging that we always disobey God and desiring to walk away from our sin and grow in godliness. So confession comes in two ways. Atong giilangan sayop ta, ug atong gi-desire to walk away from our sin and to the path of godliness. So confessing the sin should not be an activity nga maka-discourage ta. Now, while sin itself, muna yung makapaluya na to, muna yung makapakapoy na to sa atong Kristohanong paglakaw, confession of sin should be an encouragement nato nga pangitao ng Ginoong Dios duolon siya sa atong tibok kinabuhi. God motivates us to do this very thing para ma-providean ta og makita nato ang iyang gahom. Confession,
vital o kinahanglan nato para ma-maintain atong relationship nganha sa Ginoong Dios. So that's dealing with sin, confession. So what's the hope of confession? Assurance of forgiveness, syempre. If we confess our sin, sa isunod mahitabo, He is faithful and just to forgive us our sins. Pero di lang ka na. Unsay effect? And to cleanse us from all unrighteousness. Unsay meaning ng forgive? Ang word nga forgive, to let go. Or to let alone, to release. Sa Bisaya pa, pasagdan. Nga na. Release from what? I-let go ta from what? If forgive ta from what? Gikan sa mga silot. Gimension dira isa sa attribute, character sa Ginoong Dios, just or matarong or patas ang atong Ginoong Dios. Sa dihang moingon ta God is just, meaning timbangon sa Ginoo ang tanan. If we found guilty, natay sayop na buhat, angayan ta silutan. If we found not guilty, natay maayong nabuhat, we are rewarded. Ingana ang pagkamatarong sa Ginoong Dios. And that's the hope for us Christians. Tungod kay ang Ginoong Dios matarong, natay assurance of forgiveness. Without the assurance of forgiveness, lisod para nato mahimong devoted sa Ginoong Dios ngano magkinabuhi ta sa matag adlaw nga nahadlok. Kung walay kasiguraduhan nga mapasaylo ta sa Ginoong Dios, kada adlaw magkinabuhi ta nga nahadlok masilutan sa Ginoong Dios. Mahadlok siguro na unsa kay isilot sa Ginoo sa kuha karon. Mahadlok kung daw unsa na pugkahay ipada nga kasilot sa Ginoong Dios sa kuha karon. We will live in constant fear without the assurance of forgiveness, because we are not released from the punishment of sins. Now this verse, natay tulo nindot kay nga mga hopeful realities nga pwede makuha. Una, God has guaranteed forgiveness. Yeah? He is faithful and just to forgive us. Meaning when we say guarantee for forgiveness, it means assurance. It means commitment. It means a promise, a guarantee. Di lang na siya wishful thinking no nga pwede mahitabo, pwede dili. Kung maingon ang Biblia, God guarantees forgiveness. It's a firm declaration nga ang intent sa Ginoong Dios pasayloon niya tanan mangayog kapasayloan. Absolute promise siya. Di siya mabali regardless unsay mahitabo sa kinabuhi nato. God, when God makes promise, He will surely do it. Ang balikon sa dihang muhimo, muhatag og saad ang Ginoong Dios, pirmi na niyang buhaton. Di siya pwede mutalikod o di niya kaya talikdan ang iyahang mga saad. Now, nining kalibutan na pwede tanang saad mapakyas. Nining kalibutan na mga saad sa tong mga relatives, pwede mapakyas, mga saad sa itong mga hinigugma, pwede mapakyas, mga saad sa kanang mga nangutang nato, pwede mapakyas, mga saad sa unsa ng produktong gibaligya nga makagwapo-gwapa, pwede mga sipyat, pwede mga di mahitabo, mga saad sa investment nga imo ang gitagaag kuan resources kina daw tubo, pwede mga bali tanan. And I'm not saying wa nagi kasaligan nining kalibutan na. What I'm saying is ang proneness of failure nana diri sa kalibutan. Pero ang failure sa mga saad wa na ngadto sa Ginoong Dios. Tanan saad ning kalibutan prone mapakyas, pero ang saad sa Ginoong Dios pirmi na niya tumanon. Kaduhang nindot kayo nga realidad atong pwede makuha diri. Forgiveness is based in His faithfulness and His justice. Now, while kita mga tao, sometimes, sa dihang mo pasaylo ta, naka-base og situation sa katao. Pasayloon na lang tika, kay luoy man ka. Pasayloon na lang tika, kay ingani man. Pasayloon na lang tika, kay ingana ang nahitabo nimo. Pero lahi ang Ginoong Dios. God forgave based on who He is. Kinsa siya? He is faithful. Mayroon tag faithful, pirmi niya buhaton niyang saad, iyang mga commitment, pirmi na niya buhaton. He is just, mo tong nesgutan, fair siya sa tanan. So God's faithfulness and justice diay in forgiving our sins aham ni naka-base sa nabuhat ni Jesucristo ngadto sa cross. Because Jesus Christ already sacrificed Himself on the cross, iyang gihatag, gihalad yang kinabuhi sa cross. God cannot say nga dako kay mong sala di ko na pasayloon.
Daghan na kay kag nabuhat bati di ko na kapasayloon. Pero tungod kay nahalad na ni Jesucristo yang kinabuhi sa cross, tungod sa iyang na-achieve ngadto sa cross, God is faithful and just to fulfill His promise nga ang tanan moduol kang Jesucristo iyang pasayloon. Because of Jesus Christ achievement. Muna din nato matrabahuan ning kapasayloan. Muna din nato ni mabahalag magpinitensya ta, magbako ta pag-ayo, magligid-ligid ta kung asa magilak-hilak. Without the forgiveness of Jesus Christ, di ni nato maangkon ang kapasayloan. Kay didto gibase sa Ginoong Dios iyang pagkamantinud-anon sa iyang mga saad. Whoever believes will not perish, mapasaylo because of Jesus Christ's achievement on the cross. Grasya gyud ni tanan. We must thank the Lord that because of His faithfulness and justice, atong forgiveness, kapasayloan, wala nakabase sa unsa ang atong nabuhat. Unsa na lang kahag makabase sa unsa atong nabuhat. Bisin daghan kitag mga binuhatan nga di pasayloon sa Ginoong Dios. Ang balikon, let's remember, without forgiveness, no one can enter heaven. So He is faithful and just because He made that promise that through Jesus Christ, through His sacrifice, mapasaylo ta. Katulo, when we are forgiven, we are cleansed. Antay mo? When we are forgiven, we are cleansed. Na familiar mo sa 1 Corinthians 13 unsay character sa love. The Bible is clear, God is love. Now, isa sa character sa love nga gisuwat sa 1 Corinthians, love is patient, love is kind, love keeps no records of wrong. Wa daw listahan sa unsang mga sayop ang mga nabuhat ang gugma. And because our God is love, now if your Bibles are open, pwede to oblihan sa Isaiah chapter 43, na inindot kay dira nga verse. Because God is love, because God that does not keep records of wrong sa iyang mga gihigugma, iyang mga pamilya, iyang mga kanakan. Isaiah 43 verse 25. Ngayon yung basa, ingon Ginoong Dios, I am He who blots out your transgression for my own sake. And I, say sumpay, will not remember your sins anymore. Sa diyadang giblat out, gipasaylo na sa Ginoong Dios, di na niya hinumduman. Now, di na literal nga kalimtan sa Ginoong Dios. Kay mo go against na sa iyang pagkamaalamon, sa iyang pagka-omniscient. That does not mean nga sa dihang mapasaylo ta, i-blot out sa Ginoong Dios itong transgression, magically nalimot na din ang Ginoon sa itong mga gibuhat. Now, this means that when God forgives us, He will not hold against us our sins. Di na niya ibalik og sumbat sa tua itong mga sayop nga nabuhat. Unlike na itong mga tao na kusog ta masumbat pa nagsa. Ingani ba yung gibuhat sa una? Ingana ba yung gibuhat sa una? Ingani yung nahitabo sa una, tungod ato, ingana. Kusog ta masumbat. But when God forgives, we are cleansed thoroughly and entirely. Di na niya i-hold against us unsa ang atong nabuhat. When we are forgiven, and when we came face to face to the Lord, He will look at us as if sinless ta. That's the beauty of the assurance of forgiveness. Regardless sa ang mga sipyat sala atong nabuhat, but when God forgive us, moatubang ta niya, He will look at us as if pure, sinless person ta. No, not because of what we did, but because of what Christ did. It does not matter. Di day magmatter if ang mga tao sa imong palibot i-judge ka unsa imong nabuhat sa una. It does not matter if ang mga tao sa imong palibot sige sumbat kinsa ka sa una. What's important is regardless of who you are, sa dihang gipasaylo kas Ginoong Dios daw ug moatubang kaniya limpyo naka bahalag di ta limpyo sa tubangan subang tao. It does not matter in a eternal perspective. Pero sa tubangan sa Dios kung kita gipasaylo, what matters is dawat na taniya kung kita napasaylo. Just a warning kaning promise sa 1 John chapter 1 verse 9, warning, it should not lead us to do more sins. Nga, pasayloon naman dahi ko sa Ginoong Dios. Naman dahi garantiya ang forgiveness. Matarong bitag matinud-ano ng Ginoong Dios sa na-achieve ni Jesucristo sa cross. Pasayloon na ako, balik-balik ko na lang ko ni mga ayo siguro sorry inighuman. Wala siguro laing evidence sa mga tao nga naglakaw sa kahayag. Kundi katong sige balik-balik silang sala,
base naglakaw sa kangit-ngit. Kangit-ngit sa kaalam kay balo nga wa gid na di gid na kabubuton sa Ginoong Dios, di gid na niya ikalipay sa atong duwa-duwaan ng iyang grasya. Sa iluon raman day ko buhaton ko ni. This is also a warning. Kay naam din ning guarantee sa Ginoong Dios. Makita niya ang intention nato kung sa atong pambuhat. Now before I will end I will end with the story of David. Kay nung mo sa kinabuhi ni David, sa dayon niyang nakitaan si Bathsheba, iyang gi-approach si Bathsheba, he slept with Bathsheba, iyang ipapatay si Uriah, gitaguan ni David iyang sala, daghagi gibuhat si David para ma-cover up ug unsang iyang ipambuhat. But nakita to sa Ginoong Dios. Ang gipadala si Prophet Nathan para ma-confront si David sa iyang gibuhat. And really God showed mercy sa dihang nangayog kapasayloan si David. But also Nathan said nga, David, na consequence mong mga sala. Fast forward, ang anak ni David with Bathsheba namatay, ang oldest son ni David girape yang half-sister, ang igsuon ang mga anak ni David nag-awayay, ang isa ka anak ni David go against him, gusto siya patyon, lisod kayong kinabuhi ni David. And it's a warning that we are free to sin, but we are not free from the consequences of sin. But what's the hope? Sa dihang giredeem si David sa Ginoong Dios, sa dihang gipasaylo si David sa Ginoong Dios, dihang grabe yang pag-confess, I sin against you, O God. I think Psalm 51, nindot kay naka-record dira sa unsang nahitabo ni David. Ningon si David sa 1 Kings, as the Lord lives, He is my Redeemer forever. He always saves me in every distress of my life. Now, kinabuhi ni David did not end with sin. Sa dihang mingduol siya sa Ginoong Dios, ningon siya, as the Lord lives, who has redeemed my life from every distress. And that's the beauty of God's mercy. Redemption and forgiveness. Yes, naang sa tuwan tanan, but there's also an assurance nga pasayloon ta sa Ginoong Dios. So sa pagtapos, let us remember these few points. We are all sinners. If we say we have not sinned, we deceive ourselves. The truth is not in us. Let's make confession of sin as part of our life. Di natin siya buhaton nga special occasion na kung mga yung kapasayloan. Uy, murag grabe kini akong nabuhat ron. Mo-agree ko sa Ginoo sa ayop to. Pero magagmay, di ko mag-agree. So, yung numduming meaning sa word nga confession na it's agreeing with the Lord. Katulong atong angay numduman. God has committed to forgiveness because of the cross of Christ. God has committed to forgiveness because of the cross of Christ. And the act of confession allows us to experience the cleansing and renewing power of Jesus Christ's sacrifice sa atong kinabuhi. Look at the cross. Let's imagine the cross once again. It's invitation of forgiveness. It's an invitation of confession to open our hearts and hear its message. Ang sayang mensahe, na si Jesucristo, andam luwason ta sa atong mga kasalanan. When we sin, we become wounded. And in confession, the wounds of sin are being healed by the grace of our Lord Jesus Christ who purchased us on the Calvary.